Saan mo ako dadalhin? Tanong niya. Medyo paos ang boses niya dahil walang tigil ang pag-iyak niya kahit pilit niyang pinipigilan. Mapapansin ni Steven kung wala ako sa tabi niya. Hahanapin niya ako, patuloy ni Camila. Nagsisimula na siyang hindi mapakali. Napakaraming missed calls ang natatanggap ni Camila. Pero dahil naka-do not disturb mode siya sa phone niya, hindi muna ito napansin ni Camila. Magagalit siya at bambahin niya ako ng mga tanong. Iyon ang gumugulo sa isip ni Camila sa mga sandaling iyon. Ramdam ni Camila ang paghigpit ng hawak ni Franco. Siyempre, hindi nagustuhan ni Franco ang sinabi ni Camila kanina. Umaasa si Franco na makakalimutan sandali ni Camila ang kapatid kapag kasama niya ito ngayon. O baka tuluyan ng makakalimutan ang kapatid niya. Katulad ng dati niyang inaasam ngayon. Labis na inis ang naramdaman ni Franco na mahahanap ng kanyang kapatid si Camila kapag wala na siya ng mga oras na iyon. Franco, tawag ulit ni Camila dahil hindi sumasagot si Franco. Nang piliting bitawan ni Camila ang kanilang mga hawak, saka lang ibinigay ni Franco ang buong atensyon niya kay Camila. I must return. Hinahanap ako ni Steven. Magsasalita pa sana si Franco pero nabaling ang atensyon niya. Pinaikit ni Franco ang kanyang mga mata sa likod ni Camila. May nakita siyang malayo doon. At doon natauhan si Franco. Marahang kinuha ni Franco ang panga ni Camila. Then with a quick movement, hinalikan niya si Camila. Walang nagawang reaksyon si Camila nang desperado si Franco na gawin iyon. Sa sobrang gulat, hindi alam ni Camila ang gagawin. Si Franco naman, sinamantala niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapalalim ng kanilang halikan. Si Camila, na sa wakas ay napagtanto na may mali ay agad na tinulak ng buong lakas ang dibdib ni Franco upang bahagyang lumayo ang lalaki. Sinapo ni Camila ang kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. She glared at Franco, feeling unacceptable dahil hinalikan siya ni Franco without her consent. Anong ginagawa mo? I missed you so much, sabi ni Franco sa malambing na boses. Kinapa niya ang sulok ng labi ni Camila na tila kumikinang dahil sa kanyang laway. Ngunit lumayo si Camila. I forgive you don't mean you can touch me that intimately. Hindi ko tinanggap ang imbitasyon na makipagbalikan sa iyo. Tandaan mo yan, sabi ni Camila sabay turo sa mukha ni Franco. Napakaseryoso ng titig niya. Actually, ayaw talaga ni Franco sa sinabi ni Camila. Ngunit ang pagpapatawad sa kanya ng babaeng ito ay isang hakbang na mas malapit sa kanyang layunin. Tahan na, Franco, huwag masyadong magmadali. Makukuha mo ulit ang puso niya. Paalala ni Franco sa sarili. I'm sorry. I won't do that again. Please don't hate me. Kahit na hindi na tayo pwedeng maging couple, hayaan mo akong magpatuloy sa tabi mo. I want to always be your closest friend, Camila. Lagi akong nandyan kapag kailangan mo ako o hindi mo ako kailangan, sabi ni Franco. Nakahawak ang mga kamay niya sa magkabilang gilid ng balikat ni Camila. Natahimik si Camila. Marami silang napag-usapan ni Franco sa sasakyan. Sigaw ni Franco habang papunta dito. Kitang-kita sa namamaga na mata ng lalaki. At nagpasya si Camila na manatiling kaibigan si Franco at sinabing mapapatawad niya si Franco. Bagamat hindi ganap, tinanggap naman ni Franco. Pakiramdam ni Camila ay bumubuti na ang relasyon nila ni Franco. Sa paraan ng isang kaibigan, syempre. Hindi alam ni Camila, ngunit hindi niya makita ang hinaharap para sa kanilang dalawa. Kahit paulit-ulit na nagmamakaawa si Franco sa kanya. Kailangan kong bumalik sa hotel, sabi ni Camila. Ayaw na niyang pahabain ang usapin. Ihahatid na kita, alok ni Franco. Noong una, gusto niyang anyayahan si Camila na mag-usap pa. Nagrente siya ng isang hotel room. Hindi yung hotel room na tinutuluyan niya dati. Nag-aalala si Franco na mahanap siya ni Steven. Kaya naman habang papunta rito ay nag-book agad si Franco ng kwarto sa ibang hotel. Pero parang ayaw ni Camila ng ganon. Hindi naman mapilit si Franco. Hindi na kailangan, sabi ni Camila. Maliligaw ka, Camila. Ihatid na kita pabalik sa hotel. Nanatiling matatag si Franco. Hindi, sabi ni Camila. Naglakad lang siya palayo, naiwan si Franco na nakatayo lang habang pinagmamasdan ang pag-alis ng babae. May isang bagay na pinagtuunan ng pansin ni Franco. May umalis sa likod ng pader. May nakamasid sa kanya kanina kasama si Camila. Ngumisi si Franco at mabilis na umalis doon. Actually, sobrang bilis na ng heartbeat ni Camila.
Inihanda na niya ang kanyang kaisipan para makipagtalo sa kanyang asawang contractual. Ipinasok ni Camila ang kanyang access key at dirdiretsong pumasok. Napakabagal ng kanyang paglalakad, hanggat maaari ay huwag gumawa ng tunog. Sumilip ang ulo niya sa likod ng dingding. Suriin kung natutulog pa si Steven o hindi. Ngunit tila, wala doon ang lalaki. Lumabas si Camila sa kanyang pinagtataguan. Hanapin ang bawat kwarto sa silid ng hotel na iyon. Pero hindi niya mahanap si Steven. Isang kalahating basang bathrobe lang ang nakalatag sa sahig. Mukhang nagising na si Steven at nagpas siyang umalis. Tiningnan ni Camila ang kanyang cellphone. Tingnan kung may text message na ipinadala si Steven para ibalita sa kanya kung saan nagpunta ang lalaki. Ngunit walang kahit isang mensahe. Kumunot ang noo ni Camila. Nasaan na siya? Pero ayaw mag-abala ni Camila. May biglaan at napaka-importanteng tawag siguro si Steven kaya umalis agad yung lalaki. Alam ni Camila na workaholic si Steven. Kaya bale kailangan pang pumunta ng lalaki kahit sa totoo lang ay walang laman ang schedule niya. Napagdesisyonan ni Camila na ayusin ang kwarto dahil sa sobrang gulo. Sa ibang lugar, nasa sasakyan si Steven. Hahanapin nila ng driver niya si Camila. Pero nawala lang ang intensyon niya nang makita niya ang email niya kaninang umaga. Napatingin si Steven sa screen ng cellphone niya. Isa iyon sa pinakamalamig niyang titig. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay niya sa telepono. Lumalabas na ako ay mali, sabi niya. Wala nang ibang lumabas sa labi niya pagkatapos noon. Tanging katahimikan at madilim na aura ang ibinigay ng lalaki sa mga taong malapit sa kanya. Nagulat si Camila. Hindi pa man madaling araw ay hindi pa bumabalik si Steven. Sa kabila ng kanyang napakalaking prestihiyo, sinubukan ni Camila na makipag-ugnayan kay Steven. Ngunit ngayon kahit na ang lalaking iyon ay hindi mock-contact. Napakahalaga ba ng trabaho niya sa oras na ito na hindi niya pinapansin ang mga tawag mula sa akin? Kahit na madalas magalit si Steven at madalas siyang hilingin na makipagtalo, hindi maiwasan ni Camila na makaramdam ng pagbabago sa lalaki. Naging mas mainit at mas welcome si Steven sa kanyang presensya. Ang isang patunay ng pahayag na iyon ay si Steven, na palaging naglalaan ng oras upang tanggapin ang kanyang mga tawag. Napabuntong hininga si Camila, nagkibit balikat ang babae. Mas mabuting magpahinga na ako. Ang totoo, hinihintay pa rin ni Camila si Steven. Hindi siya makatulog, kahit hanggang sa sumapit ang umaga. 1 oras at kalahati na lang ang natitira bago ang kanilang nakatakdang pagbabalik. Pero hindi pa dumarating si Steven. First, o iniwan na niya akong mag-isa dito. At umuwi siya kasama ang odd secretary niya. May prejudice na si Camila. Sinubukan niyang tawagan muli si Steven. Nagpadala pa ng 12 ang mga mensahe na ang laman ay kanyang inis. Talaga bang hindi niya ako pinansin? Galit ba si Steven dahil kakaalis ko lang kahapon? Nag-iisip si Camila nang biglang, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto at mga yabag na papalapit. Mabilis na lumipat ang tingin niya sa direksyong iyon. At doon niya nakita si Steven. Nakasuot na ng maayos na damit. Nagkatitigan silang dalawa. Napatingin si Steven kay Camila ng patagang tingin. Habang si Camila na may inis na tingin. Paano siya nakarating na parang walang nangyari? Ikaw, tinuro ni Camila si Steven. Mabilis na humakbang papalapit ang mga paa niya. Samantala, tapat pa rin si Steven sa malamig at patag na titig na iyon. Mukhang hindi interesado sa pakikitungo sa babaeng ito. Where was? Papagalitin na sana ni Camila si Steven, pero pinigilan siya ng malamig na tono ni Steven. Mag-empake ka ng iyong gamit. 10 minutes, more than that, iiwan na kita, sabi ni Steven. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Steven at aalis na sana. Pero hinawakan ni Camila ang kamay niya. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya, pero hindi sumagot si Steven. Tinatanggal ang braso ni Camila at nagpatuloy. Nakasara ang pinto. After 2 minutes, may pumasok na 2 tao bitbit ang mga bagahe ni Steven. Habang tahimik pa rin si Camila, makalipas ang 1 minuto, bitbit niya ang kanyang bagahe. Tumakbo patungo sa sasakyan. Napatingin si Camila kay Steven na nakatutok sa cellphone. Late ka ng 3 minuto. Ngumuso si Camila. At bakit hindi ka agad umalis? Sagot ni Camila, may bakas ng inis. Ayaw sumagot ni Steven. Binalot sila ngayon ng katahimikan. Sa kalagitnaan ng biyahe, hiniling muli ni Steven si Camila na makipag-usap.
Nasaan ka kahapon? Tanong niya to the point. Ngayon ay nagkatitigan sila. Si Camila naman ay may inis na tingin, habang si Steven naman ay flat look. Ngunit sa likod ng kanyang patag na tingin, binabasa ni Steven ang mga galaw ni Camila. You still care. I'm quite impressed, hindi mo ako pinansin kanina. And now you ask as if you care. Ngumuso si Camila. Sagutin mo dahil binayaran kita. Sa hindi malamang dahilan, kumakabog ang dibdib niya nang marinig iyon. Kahit kagabi, sobrang intimate ni Steven. Kahit niyakap siya ng mahigpit hanggang sa sumapit ang umaga. Nagalit ba ang lalaking ito dahil lumayo lang siya? Pero hindi masabi ni Camila kay Steven ang totoo dahil delikado iyon. Naghahanap lang ng hangin, sagot ni Camila. Isa pang katahimikan bago muling nagsalita si Steven. 3 buwan, sabi niya. Kumunat ang noo ni Camila. Hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Steven. 3 months. What do you mean by 3 months? Our contract marriage. 3 months from now and I will be filing for divorce with you. Alinsunod sa kasunduan. You'll get your money when we're done, ani Steven. Hindi alam ni Camila kung paano magre-react sa mga salitang iyon. Nakatingin lang siya kay Steven na may question mark na tingin. Pero hindi yun pinansin ni Steven. Napaka walang malasakit, kaya tanging nasabi ni Camila. Sige, mabuti naman. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo sa bintana ng sasakyan. After nun, wala na talagang usapan. Para silang nasa Cold War. Nilukot ni Camila ang kanyang damit. May hindi komportable na pakiramdam na namamalagi sa kanyang puso ngayon. Ano ito? Aking nararamdaman. Bakit masakit ba? Si Steven naman, saglit na sumulyap ang lalaki kay Camila, saka umakto na parang walang pakialam. Daddy. Tumakbo si Riley papunta kay Steven. Ibinigay ni Steven ang kanyang numero ng cellphone kina Riley at Bettina ng mga oras na iyon para makausap niya ang kanyang mga anak. Too bad dahil hindi na-meet ni Steven ang mga quintuplets niya. Gagawa ng paraan si Steven mamaya. Pero inihahanda na niya ang lahat ngayon. Si Steven ay nag-iisip kung paano niya kukunin ang kanyang mga anak. Napayuko si Steven. Riley. Kahit nakambal sila, nakikilala na ni Steven si Riley. Tulad ng parehong Riley at Bettina, bawat isa ay may kanya-kanyang birthmark sa mga lugar na mapapansin ni Steven. Tulad ni Riley, na may maliit na nunal sa itaas ng sulok ng kanang labi. Mukhang napaka-adorable. Samantala, si Bettina, ang una niyang anak, ay may nunal sa sulok ng kaliwang mata. Hindi pa rin alam ni Steven ang mga birthmark ng iba pa niyang anak. Malalaman niya, syempre. Yung iba hindi makakapunta. Tanong niya, kahit nakilala na malamig at walang awa, ginawa ni Steven ang lahat para hindi ipakita ang kanyang masamang side sa kanyang mga anak. Kahit na minsan, hindi ito kayang kontrolin ni Steven dahil nature niya iyon. Hindi nila kaya. Very protective si Lola these days. We can't be too arbitrary, ani Riley. Tumango si Steven bilang pag-unawa. Pinunasan niya ang tuktok ng ulo ni Riley. Namamasyal kami. You can buy whatever you want. And, of course, buy your other twins whatever they like. Mamaya ipapadala ni Daddy sa apartment mo, sabi ni Steven. Tila tuwang-tuwa si Riley sa narinig. Opo, Ama. Nang hapong iyon, talagang nakasama ni Steven ang isa sa kanya mga anak na babae. Walang pakialam si Steven sa kanyang trabaho dahil tuluyan na niyang ipinaubaya kay Stacy ang pag-aalaga. Tila komportable si Riley sa yakap ni Steven. Naglalakad sila ngayon sa mall. Gumamit ng maskara si Steven para walang makakilala sa kanya at sa halip ay gumawa ng gulo mamaya. Tinitigan ni Steven si Riley na tila nakatutok sa isang tindahan. Napatingin si Steven sa shop. May gusto ka bang bilhin doon? Tanong niya. Ito ay isang tindahan kung saan naruroon ang mga makabagong kagamitan sa teknolohiya. Napatingin si Riley kay Steven. Ngunit ito ay dapat na napakamahal, sabi ni Riley. Nakatira si Riley kasama ang kanyang ina, na ang pananalapi ay halos hindi sapat. Kaya mas matalino siya kapag may gusto siya. Hindi tulad ni Steven. Nang marinig ang mga salita ng kanyang anak, talagang nasasabik siya. Marahang kinulot ni Steven ang chubby cheeks ni Riley. Daddy, ang sakit. Binigyan siya ni Riley ng pout. Tumawa lang si Steven. Inilapit ni Steven ang labi sa tenga ni Riley at saka bumulong sa dalaga.
Buy whatever you want. Don't worry, billionaire ang daddy mo. Bulong niya sa sobrang proud na tono. Nagtaas baba pa ng kilay si Steven kay Riley. Nang marinig iyon, agad na napangiti si Riley. Niyakap niya ng mahigpit ang leeg ng ama. Salamat, daddy. You are the best daddy ever. Masayang sabi ni Riley. Natigilan si Steven. Muli niyang naramdaman ang init. Ibibigay ko lahat sa mga baby ko. Ipinapangako ko. I'm asking permission. Let me go home. I miss home. Nasa private workplace ni Steven sa mansion si Camila. Napatingin si Steven kay Camila. Sobrang cold pa rin niya. Do I have to apologize? Nabalisa ngayon si Camila. Ibinaba ni Camila ang kanyang ulo. Nakasabit pa doon. Napansin ni Steven ang pagbabago sa ekspresyon ni Camila. Bumalik ka ulit sa umaga bago magising ang mga magulang ko, sabi ni Steven. Huminga ng malalim si Camila. Oo, hindi mo kailangang mag-alala. Mahigpit na isinara ni Camila ang pinto. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. I still feel the hurt here. For God's sake, ano ba talaga itong nararamdaman ko? Umiling si Camila. I'd better go straight home. Thinking about this just makes my head really spin. I really miss my daughters. I have to make the most of this time. Yash! Nagmamadaling umalis si Camila. Nasa harap na siya ng apartment unit. Mommy is home. Malakas na sigaw ni Camila. Hindi nagtagal, narinig ni Camila ang maingay na tunog ng pagtakbo. Umangat ang sulok ng labi ni Camila. Siguradong quintuplet niya iyon. Mommy, sigaw nung lima, sobrang excited. Ang agad na nagkalat ang lima, na yamakap sa mga binti ni Camila. Mommy, miss ka na namin, sabi nila isang isip. Lumawak ang ngiti ni Camila. Ang mainit na pakiramdam na ito ay palaging magiging paborito niyang mainit na pakiramdam. Yumuko si Camila. Nagyakapan sila ng maayos this time. Miss na rin kayo ni Mommy, my babies. Sa kalagitnaan ng yakap, nang pumikit si Camila. Na-imagine niya ang isang bagay na hindi niya akalaing may isip niya. Ang imahe niya kasama ang kanyang mga anak na magkayakap. Katulad ng nangyayari ngayon. Ang kaibahan ay nandoon si Steven. Samahan sila sa isang mainit na yakap. Para silang isang masayang pamilya sa anino. Agad na binuksan ni Camila ang kanyang mga mata. She glared. Ano bang iniisip ko? Umiling si Camila. Talagang ayaw tanggapin ang nasa isip niya. Anong nangyari, Mommy? Tanong ni Dahlia nang makita ang kakaibang gawin ni Camila. Natigilan si Camila. Umiling siya. Hinalikan si Delilah sa noo, at gayon din ang ginawa sa iba pa niyang mga anak na babae. Hindi, wala lang, sagot ni Camila. Pagkatapos, dumating ang nanay ni Camila. Camila, tawag niya. Tumayo si Camila. Maria, ikaw ba ang bumili sa kanila ng maraming pinakabagong high-tech na laruan at electronics? Diretsyong tanong ng ina sa tanong na talagang ikinalilito niya. Ha, labis na natarante si Camila sa narinig niyang tanong. Ano bang sinasabi mo, Ma? Wala akong binili, ani Camila. At ngayon, turn na ng ina na namangha. Para naman sa mga quintuplets, nagkatinginan sila. May kaunting gulat sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga titig ay tila nagsasabing, paano ito? Ha, so hindi ikaw. Pero sabi ng surir ikaw lang ang nagpadala. Nasaan ang mga gamit? Tanong niya. Ipinakita ng nanay ang mga bagay na ibig niyang sabihin. Nagulat si Camila dahil ang daming mamahaling laruan. Lahat mahal. Diretso ang tingin ni Camila sa mga quintuplet. Agad naman nilang sinuot ang mga inosenteng mukha nila. Parang hindi alam ang nangyari. Hindi ito ang iyong ginagawa, hindi ba? Tanong niya. Mariin silang tinitigan ni Camila, isa-isa. No, Mommy, we think si Mommy ang nagpadala nito. We are very happy, pero hindi naman, di ba? Sinimulan ni Riley ang kanyang pagkilos. I think galing din kay Mommy. Mommy knows the toys we want. But it turns out we were wrong, ani Chloe. Napabuntong hininga si Camila. Ngayon siya ay nag-iisip. Sino ang nagpadala nito? Siyempre, hindi ordinaryong tao ang nagpadala. Ang lahat ng mga pinakabagong laruan at electronics na ito ay maaaring nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. May nararamdaman na hindi mapakali sa loob ni Camila ngayon. Ginawa ba ito ni Franco? Tanging si Franco ang nakakaalam tungkol sa mga quintuplet at, ayon kay Camila, ay ganap na kayang bilhin ang lahat ng ito.
Agad namang umalis si Camila doon at tinawag ang lalaki. Nang magkadugtong ang tawag, sinabi ito ni Camila ng diretso sa punto. Binili mo sa mga anak ko ang mga mag-agarang bagay na iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko ito kailangan ng aking mga anak. Kaya ko itong bilhin gamit ang sarili kong pera. At mangyaring huwag silang mag-aksaya. Mga anak ko sila. Wala kang tama, sabi ni Camila. Ayan, kumunat ang noo ni Franco. Camila, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Agad namang pinutol ni Camila ang tawag. Sa tono ng boses niya, parang genuine si Franco nalilito. Kung hindi siya, sino pa? Oh God, bakit ba laging ganito ang iniisip ko at nahihilo? Nang makatulog si Camila at ang kanyang ina ay agad na nagising ang mga quintuplet na nagkukunwaring tulog. Bumubuo ng bilog ang lahat. Nasa gitna nila ang iPad na binili lang ng daddy nila para sa kanila. Sabi ni daddy, gusto daw tayong lahat makita ni daddy. Sabi ni Riley, mukhang excited na excited. Gusto talaga ni daddy na makilala ng malalim ang mga anak niya, patuloy ni Riley. So, ngayon ay gagawa tayo ng FaceTime kasama si daddy. Gising pa ba si daddy sa ganitong oras? Isang na, ani Chloe na mukhang hindi sigurado. Subukan muna natin, sagot ni Riley. Tumango ang apat pang magkakapatid. Agad namang kinontak ni Riley si Steven. Malayo sa inaasahan nila, wala pang isang minuto, natanggap na ni Steven ang random FaceTime. Ang mga quintuplet ay mukhang napaka-curious. Nag-aagawan sila para makita ang gwapong mukha ng daddy nila. Daddy, sabi ng lima sa maliit na cute na boses, natatakot na gisingin ang kanilang ina at lola. Samantalang si Steven ay tila nagulat nang makita niya ang limang napakaganda at kaibig-ibig na maliliit na ulo na nag-aagawan sa camera. Nang marinig niyang tinawag siya ng mga ito ng daddy, sumilay na lang ang ngiti ni Steven. My lovely daughters, tawag niya sa kanila sa boses na narinig niya kaya malumanay. Namula ang pisngi ng mga quintuplet sa boses ng daddy nila. Natigilan silang lahat nang makita ang daddy nila na nakapijama. Naghahanda na sa pagtulog. Ang gwapo kaya ni daddy, agad na sabi ni Dahlia na pinupuri ang daddy niya. Muli, nagulat si Steven sa inasal ng kanyang anak. Bahagyang namula ang kanyang pisngi. Ngumiti ang lalaki. At ang lahat ng aking prinsesa ay mukhang napakaganda. Literal na iyon ang unang pagkakataong nagpuri si Steven. At talagang sincere siya. Ang mga quintuplets ay lumiliwanag. Daddy, naghinala si mommy kasi bigla na lang maraming luxury items na binili ni daddy, reklamo ni Riley. Ganun ba? Ayos lang. Bukas makakalimutan na yan ni mommy. Hindi, bakit hindi kayo natutulog, ha? Dahil gusto naming makita si daddy. Sagutin ang lahat ng napaka-compact. Sa maliit na boses pa rin. Ang mukha ng quintuplets ay mukhang napaka-adorable sa ngiting iyon. Napakaliit ng mga mata nila dahil sa pisngi. Bettina, Riley, Chloe, Dahlia, and Athena. Tama ba ang tawag ni daddy sa pangalan ng prinsesa ko? Oo, sagot ni Dahlia. This is Bettina, simulang ipakilala ni Dahlia sa kanila isa-isa. At ang huling anak ay si Athena. Tumango si Steven bilang pag-unawa. Daddy, yes, Athena, masasabing magkaiba sila ni Steven sa iba't ibang kulay ng kanilang pijama. Kailan tayo titira ni Daddy? Daddy, Mommy, and us. I really want to see us together in one home, ani Athena. Biglang natahimik si Steven. Hindi niya talaga inaasahan na magtatanong ng ganoon si Athena. Hindi niya alam kung ano ang isasagot ngayong binalot sila ng katahimikan. Daddy, tinawagan ulit si Athena dahil hindi sumasagot si Steven. Siyempre, isa ito sa mga secret mission nila na pag-isahin ang mommy nila ni Daddy. Napatingin din ang ibang kambal kay Steven na may curious na expression. Ano ang ibibigay ni Steven bilang tugon? Masyado silang curious. Matapos ang mahabang katahimikan, tumahimik si Steven para pawiin ang tensyon na naroroon. Ngumiti ang gwapong lalaki. Malapit nang magkatotoo yan. Magkatuluyan tayo. You don't have to worry, okay. Ang sagot ni Steven, syempre, ay nagpakita ng kurbadong ngiti sa mga kaibig-ibig na mukha ng mga quintuplet. Talaga, Daddy? Excited na tanong ni Athena. Yes, Princess, sagot ni Steven. Ngayon, madaling araw na. Hindi ka pwedeng magpuyat, masama sa kalusugan mo. So, matulog na kayo, okay.
Ang mga quintuplets ay tila talagang nabalisa na marinig yun. Marami pa silang gustong kausapin ng daddy nila. At talagang naintindihan ni Steven ang ibig sabihin ng tinging iyon. Bukas at kung ano-ano pa, magiging routine na natin ang mga ganito, okay? Don't put that sad face. Malungkot din si daddy. Hindi inaasahan ni Steven na matutunaw ang kanyang pagiging malamig dahil sa init na iniaalok ng kanyang mga anak. Hindi man lang alam ni Steven na ganito na siya kabait ngayon. Agad namang lumiwanag ang mukha ng mga quintuplets sa narinig. Sige, daddy, matutulog na tayo. Tumango si Steven. We love you, daddy, sabi ng lahat. Tumawa si Steven. Mahal ka rin ni daddy, maganda kong prinsesa. Napahajijek ang mga quintuplets sa sinabi ng daddy nila. Pagkatapos noon, natapos na talaga ang mukha ng oras. Ang screen ay naging itim. Matagal itong tinitigan ni Steven. Huminga ng malalim ang lalaki. Agad na nagdilim muli ang kanyang mukha. My princess, I'm sorry. Pero, ang mami mo ay parang ayaw akong makasama. So, medyo magbabago ang pangarap natin. Ikaw lang at ako ang titira sa isang bahay. Samantala, ang mami mo, siya, kasama si Franco.